Talagang ganid kayong mga kiwid ano? Layuan mo ngayong din ang binatag yan! Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Simeon. Walang eksaktong taon. Maynila. Kailan ka ba matututo, Simeon? Palagi mo na lang bang hahayaan na lokohin ka ng mga tao? Wika ni Dario. Pasensya naman ng Dario Tumutulong lang naman po ko eh. Hindi ko naman nakalain na mandarambong pala ang mga taong yun. Tugon ni Simeon. Yun na nga. Dapat matuto kang kumilala ng mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ng madungis, gutay-gutay ang mga damit, karapat dapat tulungan. Ang tagal mo na dito sa syudad Tignan mo yan. Pati yung isang linggong sahod mo, nadamay pa. Oo nga, Manong. Ay nako, nakakaawa naman kasi yung tao eh. Hindi masamang maawa, Simeon. Pero dapat mo ding kilatisin ang mga taong nakakasalamuha mo. Ay nako. Ano naman ang ibinigay niya sa'yo bilang kapalit ng tulong mo? Wala po. Pero nangako naman siya na kapag nagkita kami uli, may ibibigay daw siyang bagay na makakapagpabago ng buhay ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ay nako, huwag ka na umasa, Simeon. Wala ka mapapala doon. Ako na munang bahala sa'yo. Bayaran mo na lang ako sa susunod na linggo. Sige po, Manong Pasensya na talaga. Naabala pa tuloy kita. Walang anuman. Sino pa bang magtutulungan Tayo na lang ang magkamag-anak dito Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang construction worker itong si Simeon. Tubong Negros ang binata. Isinama ng pinsang si Dario sa Maynila upang makahanap ng trabaho. Sa edad na 16, napilitan na itong magtrabaho dahil sa pagkawala ng ama. Namasukan sa iba't ibang pwesto sa palengke ng bayan upang matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid. Tanging paglalabada ang hanap buhay ng ina na minsan lang din sa isang linggo makatanggap ng trabaho. Kung minsan ay nasa bukid ito, nagdadamo sa mga palayan o hindi kaya naman ay nakikitanim. Kahit dalawa na silang nagtatrabaho ng ina, hindi pa rin sumasapat ang kinikita. 2 beses lang sila kung kumain sa isang araw. Dahil dito, nagpasya ang binatang makipagsapalaran sa syudad. Sakto namang kakauwi lang ng pinsang si Dario. Naghahanap ito na makakasama sa pinapasukang construction site. Walang pagdadalawang isip na sumama ang binata. Kinakailangan pa nitong ibenta ang alagang kambing at baboy para lamang merong pamasahe paluwas ng Maynila. Hindi naging madali para kay Simeon ang buhay sa syudad. Ngunit nagawa nitong makiangkop sa bilis at magulong buhay ng Maynila. Ngunit dahil laking probinsya, madalas nabibiktima ang binata ng mga mandurugas. Kinakaya lang din ito ng kanilang mga kasamahan. Pinapalampas na lang ni Simeon ang ginagawa sa kanya dahil sa rason, hindi naman gulo ang pinunta niya sa lugar kung hindi trabaho. Ngunit isang matandang lalaki ang nakilala nito at hindi inakala na ito ang tagpo na makakapagpabago ng buhay. Isang hapon habang naglalakad palabas ng pinagtatrabahuhan, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Madungis, punit na ang suot na pang-itaas. Otoy, nagugutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain. Maaari mo ba ako mabigyan ng kahit kaunting barya lang?
Wika ng matanda. Kakakuha pa lang ni Semyon ng sahod at buo ang hawak nitong pera. Naku tatang, pasensya na ha. Wala po kasi akong barya eh. Pero sandali lang, ibibili na lang kita ng pagkain. Napakabuti mo. Ayoko nang abalahin ka pa. Hayaan mong ako na ang bumili ng makakain ko. Sige po, walang problema. Hihintayin ko na lang kayo dito. O sige, intayin mo ang pagbabalik ko dahil may ibibigay ako sa'yo na makakapagpabago ng buhay mo. Sandali lang ha. Wika ng matanda. Inabot ng 2 oras si Semyon sa pag-aantay pero hindi na bumalik ang matanda. Tangay nito ang buong 500 sinahod ng binata sa trabaho. Napailing na lang dahil alam niya, naloko siya ng matanda. Makalipas ang ilang araw, sa hindi malamang dahilan, palagi pa ring umaasa si Semyon na babalik ang matanda. Pero ilang buwan na ang nakalipas, hindi na ito muling nakita pa. O Semyon, ano pag ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ang trabaho mo ngayon ah. Wala naman po Manong Dario. Nagpapahinga lang sandali. Uwi na din po ako. Teka, panggabi ka pala ngayon? Ba pwede mag-overtime kahit 2 oras lang? Ha ha ha, papatayin mo ba ang sarili mo? Umuwi ka na at magpahinga. Kasi, kailangan ko pang bayaran yung utang ko sa'yo. Tapos, magpapadala pa ako kay nanay. Kaya kailangan kong doble kayod. Ay naku, huwag mo nang isipin yung utang mo sa akin. Ang mabuti pa umuwi ka na. Walang tao sa boarding house. Baka mamaya pasukin yung kwarto eh. Manakawan na naman tayo. Talaga po, Manong? Kailangan nyo din ng pera, di ba? Alam mo, Semyon, ang pera kaya nating kitain yan. Pero ang kalusugan mo, mahirap nang ibalik kapag nagkasakit ka ng dahil sa pagtatrabaho. Kaya sige na, huwag ka nang makulit. Mauna na ako. Sige po Manong Dario, uwi na din po ako. Tumuloy na sa pagpasok si Dario. Aalis na din sana si Semyon nang bigla itong harangin ng parehong matandang kumuha ng kanyang pera. Sa wakas, nagkita tayo uli. Ha 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 ha. Gaya ng pangako ko, may ibibigay ako sa iyo. Gantimpala sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Pero bago yon, eto, tanggapin mo ang bayad sa pinahiram mo sa aking pera. Ay pasensya ka na't natagalan ako ha. Wika ng matanda. Sabay abot sa kanya ng 500 buo. Maraming salamat po. Ang akala ko hindi na talaga kayo magpapakita eh. Kailangan ko pa namang magpadala ng pera sa nanay ko. Ay ganun ba? O siya, eto, tanggapin mo pa. Inabot ng matanda ang isang maliit na puting bato. Halos kasing laki ng itlog ng butiki. Pero mas mabilog ito na parang sinadyang gawin. Ano naman po to, Lolo? Isa yang mutya ng pampaswerte. Mutya ng mayang pula ang tawag sa batong yan. Sa isip ni Semyon, niloloko siya ng matanda. Ano po bang kapalit nito? Wala iho. Sayong-sayo na yan ng libre. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng buhay mo, iho. Tandaan mo, hindi dapat malaman ng kahit sino ang tungkol sa hawak mong mutya dahil maaari nila itong nakawin. Marami ang naghahangad ng ganitong uri ng tangan, iho. Pero bibihira lamang ang nagkakamit at nabibiyayaan ng swerte kagaya mo. Totoo po ba yung sinasabi niyo, Lolo? Baka mamaya niyan, niloloko mo lang ako eh. Isipin mo, iho.
Ano naman ang mapapala ng isang matandang kagaya ko sa isang katulad mo kung lolokohin kita? Pero nasa iyo kung maniniwala ka. Bakit hindi mo na lang subukan? Wika ng matanda, sabay turo sa likod ni Simeon. Napalingon ito at nakita ang sabungan. Napakaraming tao ng hapon na yon at siguradong malaki ang pustahan. Napatitig ng matagal ang binata sa sabungan. Hindi na malayan, naglalakad na ito papasok. Nabalik lang sa uliratang binata nang bigla itong kalabitin ng isa sa mga nagbabantay para singilin ng bayad sa pagpasok. Wala nang nagawa ang binata dahil mahaba ang pila ng nakasunod sa kanya. Pumasok siya. Naupo sa upuan na nasa bandang itaas. Hindi nito maintindihan ang sigaw ng mga tao. Ngunit nakikita niya ang mga ito. Nag-aabutan ng pera. Hindi na malaya ng binata ang isang binatilyong nasa 14 na taong gulang. Kinakalabit siya nito at sinisenya sang yumuko. Uy, anong ginagawa mo? Kanina pa nagsisimula ang pustahan Hindi ka ba pupusta? Ano kasi? Hindi kasi ako marunong Ano palang ginagawa mo dito sa loob ng sabungan? Nagbabakasakali lang. Ay nako, walang mangyayari sa'yo kapag ganyan ka. O sige, tuturuan kita kung paanong pumusta. Pipili ka ng manok na tatayaan mo. Pula o puti. Meron at wala. Lemyado, dehado. Yan ang mga tayaan dito. Tapos tumaya ka kahit magkano. Kapag nanalo ang manok na tinatayaan mo, syempre, panalo ka din. Ganun lang pala kadali. O sige, tataya ako dun sa meron. Nagsimulang tumaya ang binata sa halagang 100. Nagtinginan ang mga tao dahil ng mga panahon na yon, malaki na ang halaga ng 100. Pero para kay Simeon, ito ay laro lang. Nagsalpukan ang mga manok. Nanalo ang tinayaan ng binata. Ilang minuto nakalipas, lumapit sa kanya ang paslit. Inabot ang perang napanalunan. Nanlaki ang mga mata ni Simeon dahil may dala itong napakaraming pera. Napakaswerte mo naman. Dehado yung tinayaan mo Kaya iilan lang kayong pumusta. Tapos nanalo pa. Eto na ang panalo mo. Ikaw nang bahala sa akin Ano nanalo ko? Sa akin tong pera na to. Oo nga sa'yo yan, ng kulit. Nako, nariyan ang mga linta. Lumabas na tayo dito. Walang matitira dyan sa panalo mo. Sige, sino ba yung mga yun? Mga buraot ang mga yan. Hingian ka ng balato. Wala naman ambag yan sa panalo mo Ganun ba? Pwede naman natin silang bigyan, di ba? Napakadabi nito. Ano ka ba, probinsyano ka Mabilis kang mamubulubi kung ganyan ang asal mo dito sa Maynila. Lahat ng mga taong yan naghahanap buhay. Isa lang ang dahilan yan kung bakit sila lalapit sa'yo. At hindi ko inililigtas ang sarili ko Aminado ko. Naghahanap din ako ng pera pero sa maayos na paraan. Tinulungan kitang tumaya tapos nanalo ka. Napansin ni Simeon na malayo na sila sa sabungan. Kaya naman huminto na ito. Teka, sandali lang, malayo na tayo sa sabungan. Saan mo ba ako balak dalin? Dito ang bahay ko Basta sumama ka na lang sa akin. Mas ligtas ka pa sa pupuntahan natin Hinawakan niya ang kamay ni Simeon. Pero kaagad din itong binitawan. Nakaramdam ng kuryente. Ano nangyari? Bakit parang nagulat ka? Wala naman, tara na. Bago pa tayo abutan. Nagulat ang dalawa. Biglang may nagsalita mula sa dilim. Talagang ganid kayong mga kiwid Layuan mo ngayong din ang binatag yan! Wika ng matanda habang hawak ang tungkod na nakatutok sa paslit.
Sinubukan nitong awatin ang matanda pero hinawi siya nito. Teka tatang, wag po. Tinulungan po ako ng batang yan sa sabungan. Hayaan niyo na po siya makalis. Hindi. Hindi pangkaraniwang bata ang isang to. Isa siyang kiwig. At ang mutyang ibinigay ko sa iyo ang kanyang pakay. Sayang. Akala ko, makukuha ko na sa'yo ang mutya ng pulang maya. Pakialamero kasi tong matanda na to eh. Paano ba yan? Sa susunod na lang. Matapos magsalita ay bigla itong naglaho sa mga eskanita. Nagulat si Simeon. Hindi nito inasahan ang mga kaganapan. Kamuntikan ka na. Mabuti na lang. Pinagtanggol ka ng mutya. Yun po ba yung pakay ng batang yun? Bakit naman gusto niya makuha ang mutya? Oo, iho. Ang mutya mismo ang pakay ng batang yon. Pero, huwag ka magpapalinlang sa panlabas sa anyo. Hindi na siya paslit. Balat kayo lang yon para makuha ang tiwala mo. Balat kayo? Kung sakali, ano gagawin nila sa mutya? Bago ko sagutin ang tanong mo, umalis na muna tayo dito at itago mo ang pera. Baka hindi lang kiwig ang lumapit eh. Marami ring buhaya dito sa syudad. Nag-aabang ng masasakbal. Dali-daling isinilid ni Simeon ang pera sa maliit na bag. Sumunod sa matanda. Habang naglalakad, nagpakilala ito. Ako nga pala si Igme. Maaari mo kong tawaging Tatang Igme. Isa kong antengero at manggagamot. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Simeon. Antengero? Ano po yun? Isang taong nangangalap ng mga agimat, mutya at bertud. Ganun po ba? E di ibig sabihin, napakadami niyo na pong mutya, gaya ng hawak ko. Hindi, iho. Ang pagiging antengero ay may pagkakaiba sa kolektor. Nangangalap ako ng mga mutya upang malaman ang kanilang lokasyon at mapangalagaan ito laban sa mga ganid na kolektor na naghahangad ng mas malakas sa kapangyarihan. Kung hindi po kayo kolektor, bakit nasa inyo tong bertud ng pulang maya? Dahil alam kong may taong kailangan na pagkalooban at ikaw yon, Simeon. Magtiwala ka sa akin. Babaguhin ng mutyang yan ang kapalaran mo. Pero hindi sa paraang ginawa mo kanina. Pagkakalooban ka ng swerte ng bertud sa kahit anong aspeto ng buhay. Pero kailangan mong piliin kung ano ito. Sinubukan ko lang naman po, tatang. Napagtanto ko, totoo pala yung sinabi niyo. Hindi kagagawa ng mutya ang nangyaring panalo kanina. Ang kiwig ang totoong may gawa nun para mahulog ka sa kanyang bitag. Hindi hangad ng kiwig ang perang hawak mo, kundi ang iyong pagkatao at ang mutya na nakaugnay sa iyo ngayon. Pagkatao, ano po bang ibig sabihin nun? Kukunin nila ang mutyang hawak mo at para mapasunod ito, kakailanganin nilang sakupin ang iyong pagkatao. Sa madaling salita, gagawin ka nilang isa sa kanila. Ano po ba ang kiwig? Ang kiwig ay kabilang sa pamilya ng mga aswang. Ngunit mas kilala sila bilang engkanto. Gaya ng mga sigbin, may kakayahan silang magbago ng anyo at gayahin ang wangis ng isang paslit. Ginagamit din nila ang kakayahan na ito para makapang-engganyo ng mabibiktima. Kung ganun, kamunti ka na pala ako maging aswang. Oo, kamunti ka na. Pero gaya ng sinabi ko kanina, wala namang mangyayari sa iyo dahil protektado ka ng hawak mong mutya. At isa pa, nandito naman ako. Halika sa loob ng kubo
Tatalakayin natin ang tungkol dyan sa hawak mong mutya. Pumasok ang dalawa sa loob ng maliit na barong-barong. Nanlaki ang mga mata ng binata. Napakalawak, napakaganda ng tahanan. Taliwas sa panlabas na anyo, nagawa sa pinagtagpi-tagping trapal at yero. Teka sandali, mukhang nagkamali yata tayo ng pasok ah. Ang ganda ng bahay na to. Sigurado ba kayong tama ang pinasukan natin, Tatang? Yang ka na naman eh. Nang huhusga ka sa panglabas na anyo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magpapalinlang sa panlabas na kaanyoan? Tignan mo kung anong meron sa loob. O siya, maupo ka at may kukunin lang ako. Ilang minutong naiwan si Simeon sa sala ng matanda. Napansin nito ang mga gamit sa loob ng tahanan. May mga antigo. At ang ilan ay may gintong nakapaloob. Saka pa lamang napagtanto ng binata na hindi pangkaraniwang manggagamot o antengero ang matanda. Maya-maya bumalik ito at naupo sa tabi ni Simeon. Bitbit ang isang tasa ng mainit na salabat. Ayan, inumin mo muna para kumalma ang iyong isipan at mas maunawaan mo ng maayos ang aking sasabihin. Habang hinihigop ni Simeon ang binigay na inumin, ipinaliwanag naman ng matanda ang tungkol sa mutyang hawak ng binata. Ayon dito, ang mutya ng pulang maya, isang uri ng pampaswerte. Inaalis nito ang anumang negatibong enerhiya sa paligid ng may tangan. Pinapalitan ng mabuti at positibong kapaligiran. Ang kapangyarihan ng mutya hindi rin maaaring gamitin sa sugal o anumang masamang hangarin sa kapwa. Ngunit kaya nitong baguhin ang kapalaran ng taong may tangan sa mabuting paraan. Kung ganoon, hindi pala magagamit sa sugal ang mutyang to. Pero bakit yung tinuro yung sabungan kanina? Hindi ko tinuro sa iyo yung sabungan. Ikaw ang kusang tumingin at pumasok sa loob. Ni hindi mo na nga narinig ang sinabi ko eh. Ay, ganun po ba? Pasensya na po ah. Para kasi kung hinihila papasok sa lugar na yun. Pero ngayong alam ko na, hindi na ako babalik dun. Tama ang pasya mo. Mamuhay ka ng patas at walang inaagrabyado. Paniguradong pagpapalain ka ng mutyang hawak mo. O siya, lumalalim na ang gabi, baka'y nahanap ka na ng pinsan mo. Oo nga po eh. Alis na ako ah. Salamat po. At teka, paano mong nakilala si Manong Dario? Gaya ng sinabi ko sa iyo, marami akong alam. Sige na, lumakad ka na. Tumuloy ang binata. Paglabas sa kubo ni Tatang Igme, biglang nag-iba ang kapaligiran. Nawala ang mga barong-barong. Pero hindi na nagdalawang isip si Simeon na alamin pa ang kaganapan. Sinunod nito ang payo ng matanda. Nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang kanilang proyekto. Nagpa siyang umuwi ng probinsya ang binata at gamit ang naipong pera. Bumili ito ng kalabaw. Paunti-unti, ginawa niyang sakahan ang bakanting loteng naiwan ng ama. Nagtanim ng gulay ang binata. Ito ang naging kabuhayan sa paglipas ng mga taon. Napapansin ng karamihan ang biglaang paglago ng gulayan ni Simeon. Hanggang kalaunan, kinakailangan magpalawak ng taniman dahil parami ng parami ang bumibili ng kanyang produkto. May mga nag-aangkat na din ng mga pananim gaya ng kalabasa, talong, okra at marami pang iba. Nagulat ang mga kapitbahay sa biglang pag-asenso ng binata. Ni minsan hindi nila inasahang aangat sa buhay ang pamilya ni Simeon dahil wala namang tinapos ang binata at mga kapatid nito. Isang hapon, habang nagmamasid sa mga tauhan nag-aani ng kalabasa, pakwan,
Lumapit ang isa sa mga kapitbahay at nakipagkwentuhan. Aba, kalain mo nga naman. Dati, nakikitanim at nakikidamo lang kayo sa palayan ng ibang tao. Ngayon mga kababaryo na natin ang nagtatrabaho sa inyo. Wika namang Karyas, isa sa mga kapitbahay nila Simeon na minsang nagbaliit sa kanila at palaging inaalipusta ang kanyang ama. Ganun talaga ang buhay, Mang Karyas. Hindi natin malalaman kung kailan tayo aangat o kailan tayo lulubog. Gaya nyo, hindi ba dati? Kayo ang pinakamayaman dito sa baryo. O ano nangyari? Bakit bigla kayong bumulusok bababa? Tama ka, Simeon. Alam mo, hindi ko rin nakakalaing magkakaganito ang buhay namin eh. Naging pabaya ako. Hinayaan ko ang mga anak kong mamahala sa lahat. Yung pala baon na kami sa utang. Naisanla ang lupa sa bangko hanggang sa narimata. Pero mabuti na lang. Magsasaka din ang nakabili. Hindi ko nga alam kung sino eh. Sana taga dito lang din ang sa ganon. Makita ko pa ang lupang pinaghirapan naming mag-asawa bago ako mamatay. Huwag po kayo mag-alala, Mang Karyas. Sinisigurado ko na sa mabuting mga kamayang yung lupain. Dahil ako ang nakabili niyan. Pero wala kayong dapat ikabahala. Ang kinakatayuan ng bahay niyo hindi ko kukunin. Sa inyo na po yun. Magtalaga kayo ng hangganan at papalagyan natin ng bakod ha. Nang sa ganon, magsilbi itong alaala ng pinaghirapan niyo ni Aling Meding. Nagulat ang matanda sa mga narinig mula kay Simeon. Lalo itong nakumbinsi na totoo ang sinabi ng binata nang ipinakita nito ang papeles mula sa bangko. Sa kasalukuyan, kilala si Simeon bilang isa sa pinakamatagumpay na magsasaka sa Negros. Nagmamay-ari na ito ng maigit kumulang 5 ektarya ng taniman ng tubo, 2 ektaryang taniman ng gulay, at maigit 8 ektaryang palayan. Nagkalat ang mga lupa nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya dahil sa pagsusumikap at kaunting tulong mula sa tangang mutya. Nakamit ng binata ang matagal nang pinapangarap. Hindi lang maliit na kubo. Nakapagpatayo pa ito para sa ina ng isang malaking mansyon. Sadyang hindi natin alam kung kailan magbabago ang kapalaran, kaya panatiliing maging mabuti sa lahat ng oras. Malay natin, magkaroon ng pagkakataon na makasalubong nyo ang isang matanda na kagaya ni Mang Igme na magpapamana ng isang uri ng tangan o mas kilala sa katawagan na mutya ng pulang maya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Bilang isang anak ng kilalang antingero sa lugar, inaasahan si Jimuel na sumunod sa yapak ng ama. Ngunit taliwas sa inakala ng karamihan, walang hilig sa lihim na karunungan ang binata. Mas gusto nitong mag-aral, makapagtapos ng kolehiyo. Hindi rin naman inaasahan ng amang si Mang Hernan na sumunod sa kanyang yapak si Jimuel. Pero kahit papano, tinuruan niya ito ng ilang dasal pang depensa para sa sarili. Ang pinagtuunan ng pansin ni Mang Hernan ay ang pinsan ni Jimuel na si Marco. Dahil bata pa lang, nagpapakita na ito ng kakaibang interes sa lihim na karunungan. Madali din itong natuto sa mga dasal pang kumbate at pang depensa. Sa edad na 15, nagawa na nitong makalap ang pinakaunang gamit. Ito ay ang mutya ng bulalakaw. Hindi inakala ni Mang Hernan na sa ganong antas ni Marco, magagawa niyang pasunurin ang isang mutya na nasa hanay ng elemento ng apoy. Jimuel, hindi ka ba naiinggit sa pinsan mong si Marco? Tignan mo, bata pa siya pero malayo na ang narating. Nanggagamot na din kagaya ko. Wika ni Mang Hernan. Kausap nito ang anak na noon ay nagbabasa ng mga aralin. Hindi naman tay.
Bakit niyo po naitanong? Alam mo, Jimuel, hindi naman kita pinipilit na maging kagaya ko eh. Pero sana, mamuhay ka naman ng naaayon sa kultura ng ating angkan. Biruin mo ha, galing ka sa hanay ng malalakas na antingero tapos wala kang alam. Hindi naman sa walang alam, tay. Kahit papano, may mga natutunan naman ako mula sa inyo. At nung nabubuhay pa si Lolo Hildo, tinandaan ko ang lahat ng mga tinuro niya. Tinandaan mo nga, hindi mo naman ginagamit. Anong silbi nun? Alam mo, tay, lahat ng bagay may tamang pagkakataon eh. Sa ngayon, wala naman akong dahilan para gamitin yung mga aral na itinuro sa akin ni Lolo, kaya hindi ko ginagamit. Para ka talagang lolo mo kung magsalita. O siya, maiwan na muna kita. May pupuntahan pa kami ni Marco. Sige po, tay. Mag-ingat po kayo ha. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya, sumulpot ang pinsan ni Jemuel na si Marco. Sinadya nitong tabigin ang aklat na binabasa ng binata. Ay, pasensya na ha. Nandyan ka pala, Jemuel. Hindi ko napansin. Wika ni Marco. Tumayo si Jemuel upang pulutin ang aklat. Nakita mo na ako eh, kaya huwag ka na magkunwari. Ay nako, kahit kailan talaga, sobrang gaspang ng ugali mo. Ano? May sinasabi ka, Jemuel? Narinig mo na ako, di ba? Kaya huwag ka na magbingi-bingihan. Naglakad papunta kay Jemuel si Marco. Hinatak ang kwelyo nito. Hindi naman inawat ni Mang Hernan ang dalawa. Hindi porket anak ka ni Tio Hernan, papalampasin ko ang kabastusan mo. Tandaan mo, Jemuel, mas matanda pa rin ako sa'yo. Mas matanda ka nga, pero wala kang pinagkatandaan. Isang suntok ang tumama sa pisngi. Napatras si Jemuel at sa halip na gumanti, pinahid lang nito ang dugo sa bibig at nagpatuloy sa pagbabasa. Napailing si Mang Hernan hindi dahil sa pagkadismaya, kundi sa paghanga sa haba ng pasensya ni Jemuel. Habang naglalakad, pinagsabihan nito si Marco. Mali ang ginawa mo, at alam mo yun. Alam ko, Tiyo. Pasensya na kayo ha. Nais ko lang malaman kung sa pagkakataong yun, gaganti si Jemuel. Alam mong hindi gaganti ang pinsan mo, pero kamuntikan ka na kanina. Pansinin mo yung librong hawak niya at yung braso mo. Nanlaki mga mata ni Marco nang makita ang paso sa kanyang braso. Matatanda ang hinawakan nito ni Jemuel bago pa man siya suntukin. Maging ang librong hawak nito, may marka din ng sunog. Paano niyang nagawa yun? Kailan pa natutong gumamit ng elementong apoy si Jemuel? Nakalimutan mo ba na direktang mag-aaral siya ng Lolo Hildo nyo? Napailing na lang si Marco. Hindi nito akalaing may tinatagong lakas ang pinsan. Bakit naman hindi niya ginagamit yung mga natutunan niya? Nakakapanghinayang. May sariling dahilan si Jemuel. Alam mong masyadong mapanganib ang aral na natutunan niya. At alam kong napagtanto niya na ito. Kaya ang nangyari kanina, kung di ka pa huminto, malamang tostado ka na. Si Jemuel ang nagmana ng kapangyarihang taglay ni Lolo Hildo. At yon ang ikaapat na elemento ng mundo, ang tanikala ng apoy. Walang sinabi ang mutya ng bulalakaw mo sa lakas sa taglay ni Jemuel. Hindi ko sinasabi sa ito para inggitin ka o katakutan mo ang pinsan mo. Babala lang, Marco. Mag-iingat ka sa pakikitungo mo sa kanya. Areglado, Tiyo. Naku, mukhang kailangan ko nang limitahan yung pang-asar ko kay Jemuel ah. Bigla ka natakot sa pinsan mo, ano? Pero wag kang mag-alala. Dahil hindi niya naman alam ang tungkol sa bagay na yun eh. Ako lang ang sinabihan ng Lolo Hildo nyo na sa kanya'y pinasa ang tanikala ng apoy. Delikado ang kapangyarihang yun, Tiyo. Kung sakaling magalit ng gusto si Jemuel, paniguradong magiging lawa ng apoy ang paligid niya. Hindi lang yun. Siguradong magmimistulang impyerno ang sangkalupan.
kung sakaling pakawalan ni Jimuel ang buo niyang lakas. Bagay na kinakatakutan kong mangyari noon pa man. Mabuti na lang, napakahaba ng pasensya ng pinsan mo. Simula ng araw na yun, nagbago ang pakikitungo ni Marco sa pinsan. Jimuel, natapos mo na bang sibakin yung mga panggatong? Ako na ang magpapasok. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi na. Ako nang bahala. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sige. Salamat, Manong Marco, ha? Ayos lang. Nga pala, pinaganda kita ng merienda. Ikaw na lang yung kumuha dun sa mesa. Napansin ni Jimuel ang biglang pagbabago ni Marco. Pero hinayaan niya lang. Sa isip-isip niya, baka napagsabihan nito ng ama. Pero hindi lang yon ang pagkakataon na nagpakita ng kabutihan sa kanya si Marco. Marco, pwede mo bang sunduin ng pinsan mo sa paaralan? Umuulan eh. Walang dalang payong yun. Sige po, tiyo. Ako nang bahala. Dali-daling umalis si Marco. Pagdating sa paaralan, hinanap nito si Jimuel. Ngunit habang nag-aantay, napansin niya ang isang pangkat na mga estudyante na tila may pinagkakatuwaan. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makitang si Jimuel ang pinagkakaisahan ng grupo ng mga estudyante. Dali-dali itong tumakbo. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Hinila nito sa damit ang isa sa mga estudyante. Binalibag. Nagpulasa naman ang iba nitong kasama. Hoy! Bumalik kayo dito, mga duwag! Kala nyo kung sino kayo. Yung hindi lumalaban yung pinagdidiskitaan nyo eh. Hayaan mo na sila, Manong Marco. At ikaw naman, bakit hindi mo gamitin yung kapangyarihan na nakapaloob sa kaloob-looban mo? Nagmumukha ka tuloy mahina. Hindi sila dapat pagtuunan ng pansin, Manong. Hayaan mo na sila. Kapag pinatulan ko yung mga yun, mas mababa pa sa kanila ang level ng pag-iisip mo. At isa pa, hindi naman ako nasaktan eh. Hindi nasaktan. Tignan mo nga yung itsura mo. Putok ang kilay. Punit yung labi. Paano hindi ka nasaktan? Ayos lang ako, Manong. Tara, uwi na tayo. Nakakaya sa mga estudyante oh. Tayo yung pinagtitinginan eh. Nahimasmasan lang si Marco nang makita ang ibang estudyanteng nakatingin sa kanila. Dali-dali itong naglakad palabas ng paaralan habang hila si Jimuel. Pero pagdating nila sa labas ng paaralan, nakaabang doon ang mga estudyanteng nakalaban nilang dalawa. Ngayon sabihin mo sa akin kung hindi ka pa din lalaban. Ibang usapan na to, Manong. Sayong sa kanan, akin ang sa kaliwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Marco kung paanong nakipaglaban ng pinsan. Naunang sumugod si Marco, sumunod naman si Jimuel. Nagulat ito sa nakitang kilos ng pinsan. Halos hindi niya ito makilala. Kakaibang Jimuel ang nakita niya ng araw na yun. Mabilis, maliksi, at puno ng lakas ang bawat suntok. Malayo sa Jimuel na nakikita niya sa kanilang tahanan. Matapos ang laban, wala ni isa sa mga kalaban nila ang nakatayo. Naglakad ang dalawa pauwi ng bahay na basang-basa. Anong nangyari sa inyo, Marco? Hindi ba pinapasundo ko sa iyo ang pinsan mo? Bakit pati ikaw umuwing basa? Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina, tiyo. Si Jimuel, sa kauna-unahang pagkakataon, nakipagbasag ulo. Eh nung bago dun? Ano? Ano sinabi mo? Si Jimuel, nakipagsuntukan. Jimuel, totoo ba ang sinabi ng pinsan mo? Opo, tay. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po naiwasan eh. Anong nangyari sa kaaway mo? Teka, tiyo. Bakit parang mas nag-aalala pa kayo sa nakaaway ng anak mo? Gaya ng sinabi ko,
Pambihira ang lakas ng pinsan mo. Maswerte na nga mga nakaaway niya kung nawalan lang sila ng malay. Yun na nga nangyari. Tig-isang suntok lang sila. Hindi na nga ako nakatulong. Si Jimwell lang yung tumapos. Yan ang kinakatakutan ko. At hindi lang yan ang maaaring mangyari kung sakaling mawala sa kontrol ang pinsan mo. Sige na nga, magbihis na nga kayo. Maghahapunan na eh. Nga pala, Jimwell, pwede ka bang sumama sa amin sa Sabado? Saan po tayo pupunta, tay? Sa kabilang bayan, may isang taong humingi ng tulong dito kanina. Ginagambala daw sila ng isang hindi kilalang nilalang. Halos gabi-gabi inuuga yung bahay nila eh. Pero, bakit po kailangan kong sumama? Dahil kakailanganin ko ang tulong mo doon. Panahon na para gamitin ang nakatago mong lakas. Sayang naman kung hindi mapapakinabangan yan. Sige po, tay. Wala pong problema. Nakalipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Naganda ang magpinsan para sa pag-alis. Jimwell, alam ko ito yung una mong pagkakataon ha. Pero hindi naman sigurado bago sa'yo ang ginagawa namin. Kailangan lang itabo yung nilalang. Kung sakaling manlaban, saka lang tayo gagamit ng lakas. Hindi ko alam yung gagawin ko. Siguro, manonood muna ako sa inyo ni tatay. Ano pang inaantay niyong dalawa? Pasko? Tara na, mag-aalas 6 na! Agad na lumakad ang tatlo papunta sa kabilang bayan. Gabi na nang marating nila ang bahay ng taong nagpatawag sa kanila. Medyo liblib nga ang lugar at halos wala ng kabayan. Hindi nakakapagtaka. May mga nilalang sa lugar na to. Tiyo, alam niyo ba kung anong uri ng engkanto'y nang gagambala sa kanila? Hindi pa, Margo eh. Ang mabuti pa pumasok na kayo. Susubukan kong tignan ang paligid. Pagpasok sa bakuran ng may bahay, sinalubong ang mga ito ng isang dalaga. Kayo po ba yung pinapunta ni tatay? Pasensya na, may ginagawa siya sa kusina. Kaya ako nang sumalubong sa inyo. Ayos lang. Ako pala si Marco. At ito naman si Jimwell. May isa pa kaming kasama, yung chewy namin, si Hernan. Tatay ni Jimwell, naroon siya sa likod bahay. Titignan daw yung paligid nyo. Ganun ba? O siya, pumasok na muna kayo para makapagmeryenda. Naupo ang dalawa sa sala habang hinihintay si Mang Hernan. Tahimik lang si Jimwell. Patuloy na pinapakiramdaman ng paligid. Maya-maya pa, pumasok na din si Mang Hernan. Naupo ito sa tabi ni Marco. Malakas ang kutob ko na isang kapre ang nanggagambala sa kanila. May malaking puno ng mulabes sa likod ng tahanan. Kung kapre, madali lang nating maitataboy ang nilalang na yan. Jimwell, manood ka. Kung paano kami magtrabaho ng tatay mo. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya dumating ang lalaking nagpatawag sa kanila, ang ama ni Mira. Pasensya na kung pinag-antay ko kayo ha. May kailangan lang tapusin sa kusina. Pero ayos naman na ang lahat. Ano, Mang Hernan? May nakita ka bang kakaiba sa paligid ng tahanan? Wala naman. Maliban na lang sa malaking puno ng mulave. Nakakapagtaka lang ha, dahil napakalinis ng paligid ng puno. Tama ka. Hindi namin nagagawang linisin ang paligid ng puno dahil minsan may nakikita kaming ahas. Pero tignan mo, sobrang linis. Isa lang ang ibig sabihin nito, Kaloy. May nilalang na nakatira sa puno at ito marahil ang dahilan ng pag-uga ng bahay nyo. Matanong ko lang, kailan pa ito nagsimula? Mga ilang buwan na, Hernan. Nung tumungtong sa edad na 18 si Mira. Hindi ko lang pinapansin dahil akala ko nagsipagluwagan ng mga pako sa haligi. Pero inayos ko na ang mga yun eh. Mas lalo pang lumakas ang pag-uga. Tuwing gabi, lalo pa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Mukhang alam ko na kung anong may gawa nito. Nasaan ang anak mo? Nasa kusina, naghuhugas ng pinggan. Papuntahin mo siya sa sala.
Ngayon ay kabilugan ng buwan. Tignan natin kung ano mangyayari. Marco, Jimuel, samahan niyo si Mira sa sala. Po, anong gagawin namin? Mag-usap kayo, maglaro, bahala ka. Basta wag niyo siyang iwanang mag-isa. Kaloy, suspecha ko, nililigawan ng engkanto ang anak mo. Ano? Pero anong uri ng engkanto? Malalaman natin mamaya. Sa ngayon maganda ka ng pampausok, insenso, tanglad, at kung ano pang mabangong dahon. Maliwanag, Hernan! Nanatili si Hernan sa labas ng tahanan habang ang dalawang binata naman nakikipag-usap sa anak ni Mang Kaloy. Maya-maya ay dumating na ito, bitbit ang mga hininging sangkap ng Ginoo. Gumawa ng pausok si Mang Hernan at inilagay sa paanan ng puno. Nagpatak ng langis ang Ginoo. Kumalat sa hangin ang napakabangong amoy. Ilang sandali pa, pumaibabaw ang napakalaki at bilog na buwan. Tumahimik ang paligid. Biglang naging maalinsangan. Napalitan ng matapang na amoy ng nasusunog na tabako ang mabangong halimuyak ng insenso. Mukhang nandito na ang bisita mo, Kaloy. Hindi nga ako nagkamali. Marco, Jimuel, magsipaganda kayo. Opo, tiyo. Jimuel, alam mo na kung anong gagawin, ha? Ha? Anong alam? Dito ka lang sa tabi ni Mira. Kahit anong mangyari, wag na wag mo siyang iiwanan. Ano? Oo, sige. Dali-daling lumabas ng tahanan si Marco. At ilang sandali pa, nagsimula ng umuga ang tahanan nila Mang Kaloy. Tay, nandyan na naman siya, oh. Alam ko, Mira. Huwag kang mag-alala dahil may mga taong tutulong sa atin. Talaga naman kayong mga engkanto. Ilang beses bang sinabi sa inyo na bawal kayong makipag-ugnayan sa mga anak ng tao? Bakit ba ang kukulit nyo? Maya-maya ay nabalot ng usok ang paligid. Isang pares na nagbabagang mata ang nagpakita. Nag-usal pang proteksyon si Marco. Lumapit sa kinaroroonan ng tiyuhin. Tiyo, anong Teka, saan galing yung usok na to? Kapre ang kalaban natin, Marco. Nasaan si Jimuel? Nasa taas kasama si Mira. Mabuti naman kung ganun. Mas maigi siguro kung pumasok ka na din sa loob ng bahay. Kami na ang bahala dito. Dali-daling pumasok si Mang Kaloy sa tahanan. Samantala, sina Mang Hernan at Marco sinubukang makipag-usap sa nilalang. Oy Bakulaw, bakit hindi ka magpakita? Ano ba talaga ang sadya mo sa pamilyang to? Nung una ay walang sumagot. Pero ilang minuto ang lumipas. Naupo ang nilalang. Inilantad ang sarili. Kayo ang tatanungin ko. Anong ginagawa nyo sa teritoryo ko? Makikipag-usap kami. Hanggat maaari, iwasan natin ang bayolenteng pamamaraan. Nais naming malaman kung ano ang pakay mo sa pamilyang to. Ang dalagang nagngangalang Mira. Siya ang sadya ko. Kaya wag kayong mangingialam. Pasensya na pero hindi ko maaaring paintulutan ang gusto mong mangyari. May maigpit na batas ang inyong lahi at ipapatupad ko yun sa kahit anong paraan. Napakataas ng tingin nyo sa sarili. Mga mortal lang kayo. Ano sa tingin mo ang magagawa sa isang engkantong kagaya ko? Sa tono ng pananalita mo, halatang hindi mo ko kilala. Pwes, magpapakilala ko sa'yo. Marco! Areglado, tiyo! Hinawakan ni Marco ang mutya ng bulalakaw. Binulungan. Matapos ay biglang nagliyab ang dahon sa paligid.
dahilan para lalong makita ang anyo ng nilalang. Napasipol si Marco dahil sa laki nito. Hindi pangkaraniwan ang laki ng kapre na yan. Isa siyang maharlikang uri. Tama ka. Kaya kung gusto nyo pang mabuhay, mas makakabuting umalis na kayo. Mukhang ikaw ang hindi nakakaintindi. Gaya ng sinabi ko, hindi kita hahayaang... Hindi na naituloy ni Mang Hernan ang sasabihin dahil bigla silang hinambalos ng nilalang gamit ang putol na puno. Bagaman nakaiwas, napuruhan ang binti ng Ginoo. Samantalang si Marco naman, nadaganan ng punong binalibag ng kapre. Napadungaw si Jemuel. Nakita ang kalagayan ng ama at pinsan. Nilingon niya ang mag-ama. "Dito lang kayo ha. Kailangan ng tulong nila tatay." Dali-dali itong bumaba. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang nilalang. Nanlaki mga mata ni Hernan dahil biglang lumitaw mula sa likod ng anak ang isang nagliliyab na nilalang. Hugis tao ang katawan, ngunit gawa sa nagniningas na apoy ang kalamnan. Maging ang kapre ay nagulat nang makita itong papasugod sa kanya. Dali-daling tumayo ang nilalang. Napatras. Dumampot ito ng putol na sanga. Inihampas kay Jemuel. Ngunit humarang ang nilalang. Natupok ang hawak na sanga ng kapre. Muling kumuha ng sandata ang kapre at sa pagkakataong yun, malaking bato ang nadampot. Pero sa kasamaang palad, hindi niya na nagawang ibato dahil biglang nagliyab ang katawan nito. Nagpagulong-gulong sa lupa ang malaking nilalang hanggang sa maapula ang apoy. Magsilbi sana ng aral sa iyo nangyari na hindi na bumalik pa sa lugar na ito. Tigilan niyo ang pamilya ni Mang Kaloy at tigilan niyo si Mira. Titigil lang ako sa sandaling magkaroon ng kasintahan ng dalaga at maikasal sa sagradong lugar. Hanggat hindi nangyayari yon, patuloy kong babalikan at susubukan siyang kunin. Matapos magsalita, naglaho ang nilalang. Dali-dali namang tinulungan ni Jemuel ang pinsan at ama. Mabuti na lang sinama kita. Kung hindi, baka kwento na lang kami ng pinsan mo ah. Oo nga, maraming salamat Jemuel ah. Pero maiba ako anong gagawin natin. Talagang hindi titigil yung kapre ah. Hanggat hindi nakukuha yung anak ni Mang Kaloy. Bakit hindi mo ligawan si Mira, Marco? Teka, bakit ako? Ayoko nga, si Jemuel na lang. Jemuel, ano masasabi mo? Hindi ko din po alam tay. Pero kung yun lang yung paraan para tantanan sila ng kapre. Kahit lumipat pa sila ng tahanan kasi susundan lang sila niyan eh. Sige tay, titignan ko kung ano magagawa ko kaso baka matakot sa akin si Mira. Dahil sa... Matakot? Paano ko matatakot sa taong nagligtas sa akin? Pasensya na Mira. Narinig mo pala yung usapan namin. Ang ibig kong sabihin, hindi ako pangkaraniwang tao eh. May tungkulin akong dapat gampanan. Alam ko, pero hindi naman siguro hadlang ang mga yun, di ba? Para makapunta ka dito sa bahay. Napatingin si Jemuel sa ama. Tumangulang ito. Inudyokan ng pangaasar ni Marco ang pinsan, kaya wala na itong nagawa. Naging masugid na manliligaw ni Mira sa Jemuel at kalaunan, naging magkasinta ng dalawa. Ipinagpatuloy ni Jemuel ang pag-aaral habang tumutulong sa kanyang ama at pinsan. Sa wakas, tinanggap ng binata ang pamana sa kanya ng yumaong lolo. Ilang taon nang nakalipas, kinasal sila ni Mira at doon nagwakas ang panggagambala ng kapre. Naging mahusay na manggagamot si Marco at si Jemuel nakapagtapos sa kursong agrikultura.
kalaunan. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging isang mabuti at mahusay na guro ang binata. Pero hindi pa rin niya tinatalikuran ang tungkulin bilang tagapagmana, bilang tagapangalaga ng isang uri ng tangan na kung tawagin ay tanikala ng apoy. Mga kabayan, yung susunod na kwento, throwback lang tayo ng 1-hour episode. Marami kasing nagre-request ng walis tingting ng albularyo. Ito yung susunod na mapapakinggan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jeffrey. Taong 1990, Cebu. Natural kapag nakatira sa probinsya ang samot-saring nakasanayan na dapat sinusunod. Kabilang na dito ang paniniwala kapag maglalagay ng walis tingting sa likuran ng pintuan, imposibleng makapasok ang aswang sa tahanan. Namulat si Jeffrey sa paniniwalang ito dahil mula bata hanggang sa magkaedad, ito ang pinaka-importanteng gamit ni Lolo Igoy. Mula sa paglilinis hanggang depensa sa aswang, walis tingting ang gamit-gamit ng matanda. Pero ang nakakamangha sa lahat, ang pagsingit nito sa gamutan. Sa katunayan, isa ring albularyo si Lolo Igoy. Hindi man maramihan ang nagpapakonsulta, kahit papano may naniniwala sa kakayahan. Sa taong ito, ilang pasyente ang lumapit na nakaranas ng yanggaw. Hindi madali ang pakikipaglaban, lalo na aswang ang pinag-uusapan. Si Lolo Igoy lang din ang kinilala sa lugar na gumagamot ng yanggaw. Marami ng albularyo at manggagamot pero ang matanda ang maalam sa paglunas. Pare, ipapasa ko na sa iyo yung pasyente ko ha. Sa akin humingi ng tulong eh. Ano bang laban ko sa yanggaw? Hindi naman ganun kataas ang kalaman ko para puksain ang sumpa ng aswang. Tulungan mo naman ako. Wika ni Mang Udek. Alam mo talaga na hindi ako tatanggi sa ganyang usapin. O siya, ako nang bahala. Matapos ang usapan, tinawag si Jeffrey para ihanda ang mga gamit. Dadayo sa kabilang bayan para gamutin ang pasyente. Kagaya ng nakasanayang dalahin, bayong na pinaglagyan ng mga kagamitan at walis tingting. Tahimik na sumunod sa naon ng matanda. Mabilis ang lakad pero naalerto ng umatungal bigla. Kapag ganito na ang kilos, aasahan na may nagpaparamdam. Bagyang lumapit ang binata, kinilabutan na rin sa paligid. Kasalukuyang sumusot sa daan na nasa kalagitnaan ng kakahuyan. Bawat kaluskos na papalingon, pero kaagad nagbigay ng babala si Lolo Igoy. Huwag mong pansinin. Diretsong tingin. Diyan nadadali ang karamihan dahil binibigyan pa ng atensyon eh. Hayaan mo lang ang mga yan. Lalong kinilabutan ng sabihing mga. Ibig sabihin, marami sila. Naalala ang nakaraang inkwentro kung saan nakasalubong ng ilang halimaw. Gayunpaman, medyo kampante na hindi mangyayari ang kaganapan dahil terik pa ang araw. Para sa binata, walang aswang na maglalakas loob umatake sa ganitong oras. Pagdating sa tahanan ng pasyente, sumalubong ang may edad na lalaki. Nagpakilalang ama ng biktima. Nang masilayan, napailing na lamang si Lolo Igoy. Nakagapos sa higaan ang binata. Naglalaway. Blanko ang isipan. Nangangamoy langis ang katawan. Kinausap muna ang ama para malaman ang mga detalye. Pagkatapos nag-intay ng tamang oras para sa gagawing ritual. Saktong takip silim ng simulan. Nagpausok sa paligid. Nag-orasyon si Lolo Igoy. Walang ano-ano. Hinampas ng walis tingting ang mismong biktima.
Humiyaw ng napakalakas at nagwala. Sa reaksyon pa lamang, masasabi ng nasasaktan. Inulit pa ang paggampas hanggang sa naduwal. Muling sumambit ng kataga. Inihip sa binata. Maya-maya pa sunod-sunod ang pagduwal hanggang sa merong iniluwa. Isang sisiw na kulay itim. Dali-daling tinali at pinuksa sa pamamagitan ng paglublob sa langis. Siniliban pagkatapos. Maya-maya pa ay nawalan ng malay ang biktima. Hayaan nating magpahinga ang bata. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Kailangan maibalik ang lakas. Mag-iiwan ako ng gamot para may mainom siya sa susunod na mga araw. Dadalaw ako makalipas ang linggo para sa pagsusuri. At sa... Natigilan si Lolo Igoy nang may mapansin. Binuksan ang bintana. Dumako ang tingin sa partikular na bahagi. Hindi na abot doon ang liwanag ng solo. Pero para sa matanda, malinaw na nakikita ang nagtatagong halimaw. Dali-daling binitbit ang walis tingting. Pababa pa lamang ng hagdan bumibigkas na ng orasyon. Pagdating sa madilim na bahagi, maririnig ang paghataw ng walis. Sinundan ng mahinang angin. Maya-maya pa ay natahimik. Bumalik si Lolo Igoy na parang walang nangyari. Bago nilisan ang lugar, binalaan ang ama ng pasyente tungkol sa umaaligid na nilalang. Pagkatapos sa pasyenteng yanggaw, dinaanan ang kakilala. Doon nagpalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay bumangon si Jeffrey. Dito napansin ang kaluskos sa labas. Baliwala. Pero ang mahinang kaluskos, nauwi sa pag-angil at kalmot sa bubong. Walang pagdadalawang isip na ginising si Lolo Igoy. Naintindihan kagad ng matanda. Pero sa pagkakataong ito, salita lamang ang ginamit. Huwag kang magkakamali. Kilala kita. Kung gusto mo talaga ng gulo, magpatuloy ka dyan. Sinasabi ko, hindi kita bubuhayin. Kung mauunawaan mo ang punto ko, malaya kang umalis at hindi kita habulin. Sige, mamili ka. Lumakas ang angin. Tumindi ang kalabog sa labas. Naganda si Lolo Igoy pero sa kabutiang palad, kusang tumigil ang halimaw. Napailing na lamang ang matanda. Sinabihan ang lahat na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan habang nagsasalo sapag, may matandang lalaki na biglang lumapit. Nakadungaw sa bintana, diretso ang tingin kay Lolo Igoy. Magandang araw, pare. Sino sila? Anong may tutulong namin? Tanong ni Mang Carrion. Pinukaw ang atensyon ng matanda, pero kay Lolo Igoy ito nakatingin. Ikaw si Igoy, tama. Tulungan mo ang apo ko. Dinukot siya. Hindi ko kilala kung sino sila, pero sigurado kong may lahing aswang. Pakiusap. Wala na ako ibang malalapitan kung hindi ikaw lang. Natigil ang agahan. Ito ang inasikaso ni Lolo Igoy. Kinausap ang matanda. Nakinig sa pagsalaysay sa kaganapan. Nang magkalinawan, kagad sumama pabalik sa tahanan nito. Sinuri ang paligid. Kinausap ang mga kapitbahay sa nakitang pangyayari. Ang sabi naglalaro lamang ang mga bata nang biglang may lumapit na kalalakihan. Kampante nung una dahil nakipag-usap, namigay pa ng pagkain, nakipaglaro. Makaraan ng ilang sandali, nagulantang ang lahat sa sigawan at takbuhan ng mga kabataan. Nakatakas ang karamihan, dinukot ang iilan. Naidulog sa otoridad ang pangyayari pero para kay Mang Carrion, walang magagawa ang pulisya dahil ang mga ito may lahing aswang. Siguradong sigurado ang matanda. Pinanghawakan ang paniniwala. Mahihirapan tayong hanapin dahil kahit saang banda,
Wala namang naiwang bakas. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ang paraan. Kung tama ang hinuwa mo sa sitwasyong ito, kailangan natin ng mabisang paraan dahil hindi lang isang bata ang dinukot. Nakikiusap ako. Gawin mo ang lahat para mahanap ang mga bata. Ang apo ko, nasawi ang mga magulang doon dahil na rin sa aswang. Tapos ngayon ang bata naman. Kawawa naman. O siya, kailangan na naming umalis. Magpatuloy ka rin sa pagmamasid sa lugar. Ano man ang mapansin, sabihin mo kagad sa akin. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Pagdating ng tahanan, parehong kaso ang sumalubong. Sumadya ang kakilala na nagmula sa kanilang bayan. Dinulog ang balita kay Lolo Igoy. Umaasa na makakakuha ng tulong. Maya-maya pa may dumating na naman. Ganon din ang problema. Napailing na lamang. Hindi na sana ganito kaseryoso ang pangyayari. Iba-iba man ang lugar na inatake, masasabing iisang grupo ang kalaban. Pandurukot ng kabataan ang punto. Hindi direktang nangako dahil kahit si Lolo Igoy, hindi sigurado kung malulutas ang problema. Ang hawak niya lamang ay ang sinabi ng pamilya. Pagsapit ng hapon, tinulungan ang lolo sa paghagilap ng halamang gamot. Nauna sa pag-uwi si Lolo Igoy. Naiwan sa gubat si Jeffrey. Tutok ang atensyon sa paghimay ng dahon hanggang sa naagaw ang pansin. Mula sa tahanan maririnig ang pag-angil. Inihanda ng binata ang patalim. Dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan. Sa pag-intindi sa ingay, para itong ligaw na hayop, nagkalat ang bitag sa paligid, gawa ng mga ngaso. Sa ideyang ito, hindi maiwasang matuwa dahil kilala ang mga ngaso, kaya walang problema kung papakialaman. Subalit natigilan dahil hindi ligaw na hayop ang natagpuan, kung hindi isang uri ng aswang. Butot balat ang katawan, maitim, nangangamoy, may hahalin tulad sa baboy ang muka. Halimaw ang itsura, ito ang tinatawag na aswang ng kalibunan. Ang kalibunan, terminong Bisaya na tumutukoy sa kagubatan, aswang sa kalibunan dahil sa ugat lamang ito matatagpuan. Nagtataka si Jeffrey dahil tirik pa ang araw pero may aswang na lumabas. Sugatan ang tagiliran nito kung kaya't walang tigil sa pagdaing. Nagtago ito ng mabuti. Pinagmasdan ng kilos pero nang makita ang sisiw, walang pagdadalawang isip na nilisan ng binata ang lugar. Ayon sa paniniwala, isa sa pinakamahalagang bagay ng aswang ang sisiw. Ito ang nagsisilbing kinakargahan ng sumpa para makapangyanggaw. Kaya nang makita, hindi nagsayang ng oras para umalis. Ibinalita kay Lolo Igoy ang nangyari. Binalikan ng gubat. May naabutang bakas ng dugo sa lupa at sa mga halaman, pero hindi matagpuan ang lungga dahil ang huling patak ng dugo pakyat na sa puno. Panahon na naman ng mga nilalang. Mula sa pandurukot, meron na naman dito. Ay nako, kapag oras ng pananalasa nila, magsasabay-sabay talaga. Magsasabay-sabay. Paano kung iisa lang yung lahing to? Malay natin yun ng dukot aswang na kalibunan. Tapos yung nakita ko isa sa kanila. Posible naman ng ganun, di ba? Malay natin. Kahit yung ginamot ko nung nakaraan, aswang sa kalibunan ang yumanggaw. Kung tama ka, isa lang ang kalaban natin. Ay nako, magbadali ka na dyan. May pupuntahan pa tayo. Muling binisita ang huling pasyente. Sa kabutiang palad tuluyan itong gumaling. Ang problema nga lang, nagrereklamo na bumalik ang aswang. Kahit ang ama nagsumbong na meron pa ring umaaligid. Dagdag pa nito, hindi naman nakakalapit sa tahanan dahil sa pangontra.
Gayon pa man nakakabahala ang presensya. Sinuri ni Lolo Igoy ang lugar. Kahit saang banda may naaamoy. Mga tira-tirang samyo na naiwan sa paligid. Ilang sandali pa may huni ng sisiw. Sa tunog pa lang, alam na ng albularyo kung anong klase. Nang mahanap, walang pagdadalawang isip na hinataw ng walis. Sinabayan pa ng pagsambit ng dasal. Napatitig si Jeffrey. Napapaisip kung ano nga ba talaga ang meron sa walis tingting. Hindi ito maiwan-iwan ng lolo. Kaagapay sa panggagamot, sa pagpuksa ng aswang, maging sa sisiw na may karga ng sumpa. Kitang-kita kung paanong naglupasay habang hinahataw ng walis. Hindi dahil malakas ang paghampas o maliit lamang ang sisiw, sadyang may kakaiba. Maliban pa riyan, tumagal ng ilang minuto ang munting hayop bago binawian ng buhay. Dinala ang sisiw, maayos na nakaselyo sa isang garapon. Ayon kay Lolo Igoy, sa ganitong paraan pwedeng malaman kung sino ang aswang. Nilapatan ito ng orasyon at isinailalim sa ritual. Paano po malalaman kung sino yung may-ari? Patay na ho yan eh. Patay man o buhay, hahanapin ng aswang ang pagmamay-ari niya. Magantay ka lang. Darating din ang araw, makikilala natin kung sino ang kalaban. Nang mga sumunod na sandali, naging abala ang maglolo sa paghahanap sa mandurukot. Bumalik si Mang Teban para ibalita ang bagong natuklasan. Umaaligid sa kabilang sityo ang ilan sa kalalakian. May batang dinagit. Nauna ang kapulisan pagdating sa lugar. Nagtanong-tanong, nag-imbestiga. Kaso nga lang madaling tinapos at pinagpalagay na katulad lamang ng ordinaryong dukutan. Ito naman ang pinaniwalaan ng karamihan. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung dumukot sa apo ko, yun din ang kumuha sa bata rito. Kitang-kita ko. Hindi pa ako masyadong matanda para maisahan ng sariling paningin. Naniniwala ako sa'yo. May naaamoy akong samyo ng aswang sa lugar. Ang problema nga lang, hindi pa natin alam kung saan nagtatago. May iilang rason kung bakit nang dukot ang mga bata. Una, para makaraos sa tawag ng sikmura. Pangalawa, para yang gawin upang magparami ng lahi. Nakailang pangako ka na, Igoy. Ang sabi mo gagawa ng paraan. Pero bakit hanggang ngayon wala ka namang ginagawa? Matyagang paghihintay ang hihilingin ko, pare. Pasensya ka na. Napabuntong hininga si Lolo Igoy. Nahimigan ang pagdududa ng matanda. Para makaiwas sa anumang sagutan, nagmamadali na lamang sa pag-alis. Huminto sa tabi ng daan. Napapaisip kung paano hagilapin ang kalaban. Si Jeffrey naman, nagmasid muna sa paligid. Hindi nagtagal nasipat ang kalalakian. Natunugan ng binata dahil nang mapatingin kay Lolo Igoy. Biglang nagbago ang kilos nila. Ang mabilisang pagakbang ay bumagal. Natigil ang daldalan. Nagdadalawang isip pang dumaan sa tapat ng kinalalagyan. Lumagpas ang mga ito. Pero nang tumapat, napalingon si Lolo Igoy. Magandang hapon sa inyo, mga iho. May tatanong lang sana. Pwede ba kayo makausap kahit ilang minuto? Natigilan ang mga ito. Ni hindi nag-abalang tumingin. Naghintay si Lolo Igoy pero imbis sa paunlakan, kanya-kanya sa pagtakbo. Dito naghinala pero walang nagawa ng maglaho. Hindi na rin nagabala sa paghabol. Umuwi na para isagawa ang kasunod na hakbang sa nahuling sisiw. Nilapatan ng orasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagbalik buhay. Mahaba-habang dasal ang kinarga. Pinakawalan at hinayaang maglakbay.
Patuloy sa pagre-ritual si Lolo Igoy sa buong maghapon at sa pagsapit ng gabi, nagulantang si Jeffrey nang bumalik ang sisiw. Sa pagkakataong ito, may nakasunod na aswang. Otomatikong kumilos si Lolo Igoy. Nilapatan ng orasyon ang walis tingting. Sinabuyan ng langis. Walang ano-ano hinataw ang aswang. Hindi pinatay. Ginawang bihag. Sa napapansin ni Jeffrey, nasa ilalim ng orasyon ni Lolo Igoy ang halimaw. Ano man ang tanong nito, kagad na sinasagot. Hindi naglaon binunyag ang tungkol sa pagkatao. Dito na rin natunton ang kinaroroonan ng mga batang dinukot. Habang pinuntahan ng matanda, si Jeffrey ang naiwan sa aswang. Anyong tao naman, kaso nga lang hindi pa rin maiwasang matakot. Huwag ka matakot sa akin. Nakikita mo naman, di ba? Ang itsura ko ngayon ay tao. Hindi matatakpan ang itsurang yan ng pagiging aswang mo. Mamin ka nga, anong ginawa niyo sa mga bata? Bakit kayo nandukot? Katulad ka rin ng lolo mong palatanong. Sinabi ko na ang lahat sa matanda. Huwag mo nang ulitin ang pagtatanong. Pakawalan mo ko rito. Ikakatuwa ko pa ang bagay na yan. Malinaw ang sinabi ni Lolo. Hindi ka pwedeng pakawalan. Iyo, hindi ako ang kalaban dito. Oo, miyembro ko ng angkan na nandudukot ng mga kabataan. Pero hindi nangangahulugan na ako lang ang may kasalanan. Huwag niyo akong ikulong na parang ako ang pasimuno sa lahat na nangyari. Utusan lang din ako. Ibinaling ni Jeffrey ang pansin sa ibang bagay. Hindi nais pakinggan ang sinabi ng aswang dahil kapag nagkataon ay pwedeng malinlang. Sa katunayan, ito ang aswang sa kalibunan na natagpuan nung nakaraan. Tumugma lahat ng hinala dahil kasabot ito sa grupong nandukot. Habang binabantayan, hindi matigil sa pangungumbinsi. Gustong-gustong makawala. Kung ano-anong panghikayat para lang pakawalan, kaso hindi pinakinggan ng binata. Hinayaan itong magsalita ng magsalita. Nang mapagod kusa ring huminto. Sa oras ng kainan, nagdadalawang isip bigyan ng pagkain. Bili ni Lolo Igoy pakainin ito. Sinagot ang matanda, pwede namang gutumin dahil kalaban. Kaso mas mainam na manatiling buhay para magamit pa sa susunod na akbang. Dahil dito, walang nagawa kung hindi pakainin. Isang kamay lamang ang kinalagan. Mahihimigan ang kagustuhang makatakas. Pero dahil sa bitbit na walis tingting, napilitang hindi gumawa ng anumang kilos. Ginawa rin itong katuwaan ni Jeffrey. Pinaramdam ang takot sa pamamagitan ng paghataw ng walis. Maya-maya pa, napatanong. Bakit ba kayo natatakot sa walis tingting? Akala ko kaming mga bata lang ang natatakot kapag ginagamit to eh. Lalo na kapag galit yung nanay. Kung tutusin, kayang-kaya naman yung sakit nito eh. Pero bakit parang halos ikamatay nyo? Nakatira ka kasama ang albularyo. Pero wala kang alam sa lihim na karunungan. Nagpapatawa ka ba? Napabuntong hininga si Jeffrey. Binalik sa pagkakagapos. Maya-maya pa ay sumapit na ang gabi. Hindi may tago ng binata ang pangamba. Gabi na at may kasamang aswang. Mas delikado ang nilalang kapag ganitong oras. Panay silip sa labas. Nagbabaka sakaling makita si Lolo Igoy, pero walang senyales ng matanda. Hindi nagtagal, nagsimulang magwala si Danying. Umangil ng umangil. Kagad binitbit ang walis tingting. Binalaan na wag itong kumilos ng masama. Subalit umandar ang pagkaaswang. Maya-maya pa ay nagpalit ng anyo.
Mabuti na lamang matibay ang lubid. Anumang pagwawala, hindi mapigtas ang tali. Lumayo ang binata na magsimulang tumalsik ang laway. Panay silip sa labas. Naghahanap ng kakilala pero wala ni isa ang duman. Maya-maya pa lumala ang pagwawala. Hindi na makapag-isip ng maayos si Jeffrey sa takot. Sa kabutiang palad, natanaw si Lolo Igoy. Dali-dali itong tinawag para ipaalam ang nangyayari. Otomatikong ginawa ng matanda ang dapat. Tumahimik ang aswang. At kung lakad ni Lolo Igoy ang pag-uusapan, sa awa ng Diyos nagligtas siya ng mga bata. Kaso kinakailangang gamutin dahil lahat ng mga ito ay may sumpa. Bago yun, nilipat sa mas pulidong kulungan ang bihag. Pinagkatiwala kay Mang Karyon. Isa-isang ginamot ni Lolo Igoy ang mga bata. Sa kabutiang palad na isalba ang buhay ng karamihan. Sa kasamaang palad naman, hindi nailigtas ang iilan. Nasawi matapos sinubukang lumaban, bangkay na ng maabutan. Inilihim din muna sa lahat lalo na sa pamilya ng mga biktima para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Lalo pa hindi naniwala ang mga ito na aswang ang dumukot sa mga bata. Lumipas ang ilang araw nang masiguradong ligtas na sa sumpa ang lahat, saka lang pinauwi. Bago yun, nilapatan ng orasyon para makalimutan ang lahat ng kaganapan, lalo na sa pagliligtas at panggagamot ng matanda. Pagkatapos sa mga kabataan, bihag naman ang inasikaso. Nakalaban ko ang iilan sa kauri mo, pero marami ang nakatakas sa kanila. Ilan ba kayong umaligid sa lugar? Ano ba talaga ang plano nyo? Nakita mo naman sila. Bakit mo pa ako kinakausap? Kagaya ng sinabi ko sa apo mo, utusan lang din ako. Kung may dapat bang managot dito, si Pedring yon. Pinutol kagad ni Danying nang masabi ang lahing hindi dapat. Hindi nakaligtas sa usisa ni Lolo Igoy. Walang nagawa kung hindi aminin ang katotohanan. Habang nakikinig, hindi makapaniwala si Jeffrey na parang sindikato lang ang galawan ng mga ito. Nagpaplano ng pangdurukot para maparami ang lahi. Ang iba sa biktima ay kinakain ng laman. Ang tira ng katawan ay napunta sa hukay. Sinusunog para walang ebidensya o hindi kaya binibigay sa kapwa aswang na kumakain ng ibang parte. Masyadong brutal kung papakinggan, pero ito mismo ang kinumpisal ng aswang. Bihag pa rin si Danying. Walang balak na pakawalan. Bantay sarado ni Mang Karyon habang si Lolo Igoy abala sa paghahanap sa kasama nitong nakatakas. Ang mga gubat sa malapit ay tinaniman ng pangontra. Hindi naglaon may nagkamali. Nadagdagan ang proseso. Makikita sa reaksyon ni Danying na kilala ang bagong bihag. May palim na senyas pero kagad naintindihan ni Lolo Igoy. Nang usisain walang nagawa kung hindi magsalita. Ang plano ng grupo lisanin ang lugar bago mabisto. Lumuwas sa ibang lugar. Pero itong si Lito, hinanap ang kapatid. Walang iba kung hindi si Danying. Pare, tatapatin kita. Kahit mababang uri ang mga yan, hindi maikakaila ang lakas. Alam mo rin, isa kong ordinaryong tao na babahala sa mangyayari. Sa tingin mo ba papabayaan kita? Naisip ko na ang sitwasyon mo bago ko dalhin ang mga yan. Ipapakiusap ko lang na bantayan mo muna habang hindi ko pa nahanap ang iba. Balak mo bang hulihin ang lahat? Saan mo naman ilalagay? Dalawa pa nga lang yan, natatakot na ako eh. Paano kung malaman ng mga kapitbahay? Pag inalaan pa ako. Alam mo naman, hindi naniniwala ang mga yan sa aswang-aswang. Naisip ko na rin yan. Nilapatan ko ng sabulag ang tahanan
Kaya kahit ano pang sigaw o pag-angil, walang makakarinig. Sa tahanan nito nagpalipas ng gabi. Maya-maya pa dumating si Mang Teban. Nagdala ng lambanog bilang pasasalamat sa pagligtas sa apo. Nagtaka si Lolo Igoy dahil sa pagkakatanda. Nilapatan ng orasyon ang mga bata para walang maalala. Sino pa nga bang makakatulong kapag ganito na ang usapin? Alam mong ikaw yon, paring Igoy. Pero maiba ko. Halina muna kayo. Mag-inuman tayo. Isinantabi ang problema. Ginugol ang oras sa pagsasaya. Tagay ng tagay ang matatanda. Samantalang tahimik naman na nakaiga si Jeffrey. Hindi magawang matulog sa ingay ng mga lasing. Hindi naglaon lumikha ng ingay ang silong. May tagong kwarto kung saan nakakulong ang mga aswang. Binitbit ang walis tingting. Nagmamadali sa pagbaba. Naabutan ang mga ito na nagwawala. Kaagad tumahimik ng masilayan ang walis tingting. Kaunti na lang ang kulang, papatayin talaga kita. Naiinis na ako sa walis na yan. Ikaw ka mong wawalisin ko. Isang ingay nyo pa. Hahatawin ko kayo nito. Kung gusto nyong mabuhay, manahimik kayo. Wala namang balak si Lolo na ikulong kayo dito habang buhay. Papakawalan din kayo. Hindi sumasagot ang mga ito. Pero makikita sa muka na nabuhayan ng pag-asa. Kinabukasan dumayo sa bayan para mamili ng langis. Kinuha lamang ito ni Lolo Igoy sa kakilalang albularyo. Mas mabisa ang gamit nito kung kaya't nakikisuyo. Hindi pera ang binayad kung hindi mga likhang gamot. Habang abala sa pakikipag-usap, sinamantala ni Jeffrey ang pagkakataon. Naglakbay sa kabaan ng perya. Napako ang tingin sa kumpulan ng mga bata. Dinumog ang palabunutan. Iba't ibang kulay ng sisiw ang umiingganyo sa mga paslit. Napailing si Jeffrey dahil naalala ang itim na sisiw na merong kargang sumpa. Kagad winaksi. Nagpatuloy sa paglalakad pero sa hindi malamang dahilan, muli siyang bumalik sa lugar. Nagunahan ang mga bata sa pagbunot. Swerte ang ilan, malas naman ang karamihan. Habang nanonood, pasimpleng nagtanong si Jeffrey. Talaga bang sisiw yan? Baka mamaya may sumpa yan, ha? Mga bata pa ang punteriya. Kaawaan mo naman, kuya. Hindi malaman ng binata kung saan humugot ng lakas para sabihin ang bagay na ito. Naitikom ang bibig nang tumitig ang lalaki. Pagkuway ngumiti, tinuring na biro ang sinambit. Hindi nagtagal tinigil ng lalaki ang palabunutan. Nagdahilan na lilipat ng pwesto. Hindi ito masyadong pinuna ni Jeffrey. Bumalik na rin sa tagpuan nila ni Lolo Igoy. Pagdating siya na lang din ang inaantay ng matanda. Nang lalakad na, natigilan ng napunit ang supot. Kitang-kita nila. Umaapaw ang langis sa biglang kumulo. Nang maunawaan ang nangyayari, nagmamadali silang nagtungo sa perya. Kaso hindi magilap ang lalaking nagpabunot ng sisiw. Umalis na ito sa lugar. Pagbalik ng tahanan, kagad inosisa ang magkapatid na bihag. Si Lito ang kaliwat kanan na tinatanong. Ang problema ay walang ideya. Hindi masyadong malapit sa tinatawag nila na Pedring. Dahil nababahala sa kaganapan, nilapatan ng orasyon ang mga sisiw. Hinayaan na makaalis sa lugar. Lolo, anong mangyayari dun sa mga sisiw? Baka magkaroon ng malaking problema. Maghintay ka lang. Bukas o sa makalawa, malalaman natin ang resulta. Sa ngayon, tulungan mo kong kilalanin ang mga batang nakabunot ng sisiw. Delikado ang lagay nila. Nilibot ang perya. Kinilala ni Jeffrey ang bawat batang nakita.
Sa kabutihang palad may dalawang namukaan. Kagad tinanong kung nasa ng sisiw. Pero nakakakilabot na sagot ang tinugon. Ayon sa mga bata, habang pauwi biglang nawala sa sariling pag-iisip. Ang naaalala na lamang, kusang pagpasok ng sisiw sa kani-kanilang bibig. Kung hindi ginamitan ng orasyon ni Lolo Igoy, hindi rin makakapagsalita ang mga ito. Sa puwersa ng sumpa, pinipigilan ang tao na umamin. Palihim na ginamit ni Lolo Igoy ang mga bata. Napayapa si Lolo Igoy nang buhay ang sisiw ng mailuwa. Dinala sa tahanan, kinarga ng sumpa at pinatakas, kagaya sa magkapatid na Danying at Lito. Habang inaantay ang pagbabalik, dinayo ni Lolo Igoy ang dating pasyente. Sa paglalakad para marating ang bawat baryo, napansin na may naliligaw na sisiw. Nasa tabing daan at sa tuwing nasa malapitan kagad maglalaho. Gayunpaman, natukoy kung anong klase ng hayop ang mga ito. Pagdating sa huling pasyente, muling natigilan dahil malakas ang presensya ng aswang. Palihim na sinuri ang paligid subalit walang makita. Nagpa siyang magpalipas ng gabi para magkaalaman. Sa kwartong tinutulugan, nakaharap sa malawak na lote ang bintana. Nakasilip si Lolo Igoy sa mahabang oras habang sumasambit ng orasyon. Maya-maya pa pinatay ang gasera. Inihanda na rin ang walis tingting. Si Jeffrey na naguguluhan sa nangyayari, hindi maiwasang sumilip. Mula sa unhan, tanaw ang iilang anino ng tao. Habang humahakbang nagbago ang anyo, gumagapang sila, isa-isang naglaho. Mukhang nasa tamang lugar tayo, Apo. Nasa malapit ang kalaban. Pero, paano niyo po nalaman? Malay natin dumaan lang ang mga yon. Kabilang sa mga yon si Danying, pati na rin si Lito. Bitbitin mo ang mga gamit dahil uuwi na tayo. Nag-iwan lamang ng sulat sa may-ari ng tahanan. Nagmamadali sa pagbaybay ng daanan ang maglolo. Sa bakuran ng bahay na abutan ang iilan sa mga nilalang. Kasama sina Danying at Lito. Natukoy kagad ni Lolo Igoy ang kaganapan sa lakad ng mga ito sa isang tingin. Maya-maya pa nilapatan ng orasyon at hinataw ng walis tingting. Hindi nagtagal bumulagta ang mga ito. Nagunahan sa pag-agos ang dugo mula sa latay ng walis. Sinama na rin ang magkapatid. Sumunod si Mang Karyon na siyang nagligpit ng mga bangkay. Kinaumagahan umalis si Lolo Igoy. Hindi pinasama si Jeffrey, kaya inabalan na lamang ng binata ang sarili sa pagtulong kay Mang Karyon. Inayos ang libingan. Siniguradong hindi mahahalata ang lugar. Sa kalagitnaan, napansin ang pagbahing ng matanda. May kasamang dugo kaya nabahala. Dinala sa tahanan, binigyan ng paunang lunas, pero sa puntong ito nag-iiba si Mang Karyon. Nangihina na, para bang anumang oras pwedeng bawian ang buhay. Pinagpahinga ito at oras-oras sinusuri ang kalagayan. Maya-maya pa dumating si Mang Teban. Sa hindi inaasahan, nawalan ng malay. Naguguluhan ang binata sa gagawin. Sa kabutiang palad nakabalik si Lolo Igoy. Inuna ang kapakanan ng matatanda bago pinag-usapan ang nangyari sa lakad. Hindi madali ang pagpunta ko sa lungga ng kalaban. Wala na sila roon pero may nakausap akong tao. Isang manggagamot na matagal nang nagmamasid. Natuwa nang makita akong tinugis sa mga yon. May binahagi siya eh. Hindi lang ang mga bata ang niyanggaw ng mga ito. Lumalapit din sa may edad para mawaan. Kakaiba ang pamamaraan dahil idinadaan sa isang sakit. Huwag ka rin sanang mabibigla. Etong si Teban at Karyon, isa sa mga biktima. Sa sobrang abala ko, hindi ko napalayan na
Pati ang malalapit na kaibigan ay nahawaan na. Hindi naman ginusto ang nangyari. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Balang araw, mananagot din yung may pakana ng lahat ng yan. Nang mga sumunod na araw naging abala sa panggagamot si Lolo Igoy. Lahat ng pasyente ay may kinalaman sa pambibiktima ng aswang. May sugatan gawa ng kalmot. May yanggaw. Kabilang na rin dito sina Mang Teban at Mang Karyon. Naguguluhan dahil siguradong naalis ang sumpa sa mga ito. Pero bumabalik ang sintomas. Tinignan ko may ibang karamdaman ngunit wala na. 10 oras nang matapos ang panggagamot sa mga pasyente. Hindi magawang makapagpahinga dahil nasa tahanan ni Mang Teban at Mang Karyon. Inihanda ang mga gamot para sa muling pagsusuri. Lumabas sandali para kunin ang iba pang gamit. Pagbalik. Laking gulat dahil isa-isang nalagutan ng hininga. Hindi napigilan ang pangyayari. Nahuli si Lolo Igoy. Hinabol ang pinagbula ng mapansin ang bakas sa hangin. Hindi nagtagal nasipat ang isang lalaki. May takip ang muka, kaya hindi namukaan. Nagpakawala ng orasyon si Lolo Igoy. Handa na sanang sumugod kaso umatake ang hindi mabilang ng mga sisiw. Naguguluhan ang matanda kung saan ang galing. Bigla na lang itong lumitaw. Sa sobrang dami para itong kumpol ng bubuyog. Lumaban si Lolo Igoy pero naging maingat sa bawat galaw. Kaunting mali lang ay pwede siyang mawaan ng sumpa. Sa paglatay ng walis tingting, marami ang bumulagta. Kaso nga lang magbabalik buhay sa kasusugod. Maging ang albularyo natatakot para sa sarili. Hindi na kasi madadaan sa orasyon o hataw ng sandata. Sa kabutiang palad na alerto si Jeffrey sa sigaw ng matanda. Nang makita ang mga sisiw, walang pagdadalawang isip sa pagbitbit ng gasolina. Sinunog ang lugar. Sa awa ng Diyos tumalima sa apoy ang mga nilalang. Nasunog ang iilan pero marami ang nakatakas. Nako, hinay-hinay saboy. Kung makasaboy ng gasolina parang lilitsyonin mo ako Ayos din ang ginawa mo. Naitaboy ang mga peste. Yung lalaki nakita mo ba? Hindi po Sigaw niyo lang ang narinig ko. Kung hindi ko pa nakilala ang boses niyo, hindi ako sasaklolo. Sino po ba ang lalaki? Sino pa nga ba? Ang aswang na amo ng mga sisiw. Sa tagal kong pakikipagsapalaran sa mga aswang, ngayon lang nakasalubong ng ganito. Sobrang dami ng sisiw ng lalaking yun. Nga ho pala. Sina Mang Teban at Mang Karyon. Hindi na po gumalaw. Naalala ni Igoy ang mga kaibigan ng banggitin ni Jeffrey. Nagmamadali sa pag-uwi ang dalawa. Walang nagawa. Sumakabilang buhay na ang mga ito. Naasikaso kagad ang mga katawan, kaya sinagawa na ang lamay. Habang nakatitig sa mga kabaong, lumapit ang apo ni Mang Teban. Ito ang bata na dating dinukot. Hindi inasahang makakakuha ng impormasyon sa paslit. Ang sabi niya bago magkaganon ang matanda, may nakausap itong lalaki. Sa kabila ng takip sa muka, nakilala pa rin. Ito ang nakita doon sa lugar kung saan dinala matapos madukot. Dagdag pa ng bata, marami sila. Tinakot ang lahat na gagawing halimaw. Hindi ito napansin ni Lolo Igoy nung unang pumunta sa lugar dahil nagsimula kagad ang labanan nang makita siya ng mga aswang. Sa parte naman ni Mang Karyon, walang nakapagsabi dahil wala itong pamilya. Ang napansin na lamang ni Jeffrey ang pinagbatayan. Bumalik ang maglolo sa kabilang bayan, nakiusap sa kakilala na doon magpalipas ng gabi. Ito ang lugar kung saan nasipat sina Danying at Lito. Habang nag-aantay, naunawaan ng may-ari ng bahay ang kilos, kaya naman ito na mismo ang nagsabi. Lolo Igoy, matagal na po tayo magkakilala.
Ilang ulit na rin po kayong dumalaw dito sa amin kaya kahit papano, nakabisado ko na ang kilos nyo. Sa galaw nyong yan, masasabi ko may hinahanap kayo. Tungkol po ba ito sa aswang na dumudukot ang mga bata? Tama ka, Byron. Paano mo nalaman? May nakuha na ba sa lugar na ito? Wala po. Hindi naman nananalo ng kapitbahay ang mga aswang eh. Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang sinabi ha. Ayoko mangialam, madadamay ang pamilya ko eh. Kilala ko po si Pedring. Kung narinig niyo ang pangalang yan, siya ang pangulo ng grupo. Bagong lipat nga lang yun dito eh. Pero hindi ko na makita magmula nung nakaraang linggo. Bago tinuro ang tahanan, pinaliwanag ni Byron ang sariling karanasan. Minsan ang nakasalubong pero dahil may takip sa muka, hindi makilala ang itsura. May ilang buwan na ito sa lugar. Sa napapansin ng binata madalas sa gubat at may iba pang kasama. Bukod dito, may namataang sisiw. Minsan sumusunod dito habang naglalakad. Kinalibutan nung una dahil sa mismong harapan ay naglaho. Binaliwala. Hindi nakialam sa takot na may mangyaring masama sa sarili at sa pamilya. Naunawaan ni Lolo Igoy ang punto ni Byron. Matapos makapagpasalamat, nagpaalam na rin na lumipat ng ibang tahanan. Hindi nais pang madamay. Habang naghihintay kung kailan magkakatao sa kabilang bahay, napansin ni Jeffrey ang pagiging aligaga ni Lolo Igoy. Garahe ang tinuluyan na maraming nakatambak na galon ng gasolina. Inihahanda ito ng matanda. Binudburan na rin ng langis ang walis tingting. Nilapatan ng dasal. Sumambit ng kargadong proteksyon sa hangin. Lo, paalala lang po ah. Huwag kayo magmamadali sa pagsindi ng posporo. Talagang matutusta tayo dito. Huwag ka mag-alala. Kung may masusunog man, ang kalaban yun. Hindi tayo. Hindi na nakialam si Jeffrey. Masyadong seryoso ang matanda sa mga sumunod na sandali. Ilang sandali pa, umilaw ang kabilang tahanan, pabor sa plano dahil nasa kalagitnaan ng bakanteng lote. Gubat na sa unahan at malayo ang mga bahay. Pasimpleng lumabas si Lolo Igoy. Isa-isang binuhos ang laman ng galon sa daanan. Bumalik ito. Sinimulan ang isang ritual. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Habang abala si Lolo Igoy, nakatutok naman ang atensyon ni Jeffrey sa kabilang tahanan. Maya-maya pa may dumating na iilang tao. Lumilingon pa bago pumasok. Naalerto ng masipat ang isa. Papalapit sa kinaroroonan nila. Napansin na rin ito ni Lolo Igoy. Pasimpleng pumwesto sa likuran ng pintuan. Nang makapasok, sinakal, idiniin ang walis tingting sa muka. Maya-maya pa ay bumulagta. Nalagutan ng hininga hindi dahil sa pagkakasakal, kung hindi sa walis. Dahil dito natulala na lamang si Jeffrey. Humanda ka dahil hindi magtatagal. Matutunogan ng mga kasamahan ang pagkawala nito. Sa oras na mangyari yun, mapapasabak tayo sa laban. Ito ang sayo. Napatitig si Jeffrey nang mag-abot ng isa pang walis tingting ang matanda. Hindi makapag-isip ng maayos dahil sa takot sa sinabi nitong mapapalaban sa aswang. Anong gagawin ko? Magwawalis? Pwede rin. Walisin mo ang sino mang lalapit sayo. Nauna sa paglabas ang matanda. Hindi nagtagal naglabasan na ang nasa kabilang tahanan. Nang mapagtantong may kalaban, otomatikong nagpalit ng anyo bilang aswang. Sabay ang pagsugod pero lahat na kontra ni Lolo Igoy. Hataw ng hataw gamit ang walis tingting. Bawat latay ay siya namang pagsigaw ng aswang. Hindi naglaon na puksa ang mga ito. Nakabulagtang nangisay. Gayunpaman hindi pa rin tapos ang laban. Hindi na ako magtataka kung paano mo kami natunton. Palagi na lang.
Sa dati kong nilipatan may nanggugulo din na albularyo. Tapos dito meron din ikaw naman. Ang kaibahan nga lang, anting-anting o medalyon ang gamit nila. Pero sa'yo, walis tingting. Kakagaling mo lang siguro sa pagwawalis doon sa barangay, ano? Wika ng lalaki. Nagawa pang kutsain si Lolo Igoy. Tama ka. Nagwalis ako pero hindi daon o dumi. Mga tauhan mong winalis ko. Tignan mo sila, nakabulagta na. Siguradong tatabi ka sa kanila maya-maya lang. Hindi na rin natin papabain dahil ilang araw na akong habol ng habol sa inyo. Umabot na nga siguro ng buwan eh. Mula sa pandudukot hanggang sa paghawa sa mga may edad. Nagpaparami talaga kayo, ano? Ha? Pedring? Mapapansin ang reaksyon ng lalaki nang sambitin ni Lolo Igoy ang pangalan. Gayunpaman, hindi pa rin ito nilantad ang itsura. Hindi nagtagal nagkasubukan. Sa mga unang sandali, masasabing pantay ang lakas. Naiilagan ang bawat atake. Wala ni isang tinamaan. Nagsasabayan ang bawat galaw. Kahit si Lolo Igoy ay napapailing, hindi ganito ang inasahan mula sa isang mababang uri ng aswang na para bang nagmula rin sa mas mataas na angkan. Nagpatuloy ang laban. Naging alerto naman sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, nagawa ding kabisaduhin ang galaw ng kalaban. Maya-maya pa, lihim na sinabayan ng dasal ang paghambalos ng walis. Hangin man ang tinatamaan, lumulusot ito at dumadaplis kay Pedring. Mapapansin ang pagtigil. Nanlaki ang mga matang tumitig. Oh, bakit parang nangangatay ka sa tingin na yan? Hindi mo inasahan, ano? Sinamahan ng panunodyo ni Lolo Igoy para mangibabaw ang galit. Gagamitin ang emosyon ng kalaban para talunin ito. Ito nga ang nangyari. Nagalit at basta umatake ang aswang. Malaki ang pagkakangisi ng matanda. Bumuelo at hindi pinatawad. Hinambalos ng paulit-ulit. Nanlaban pero pasuray-suray na lamang. Walang nagawa ng unahin sa paghagupit ang dibdib at muka. Maya-maya pa natanggal ang takip pero hindi pa rin mamukaan ang lala ng pagkakalatay. Sugat at dugo ang sumakop sa muka. Umalingaw-ngaw ang daing nito. Gumapang. Nagbabaka sakaling makatakas pero bantay sarado ni Lolo Igoy. Nang bahagyang makalayo, muling hinataw ng walis. Halos maputol ang binte sa lala ng sugat. Wakwak na rin ang tiyan. Tambad ang laman pero nananatili pa ring buhay. Mas matindi ka pa sa masamang damo. Ang tagal mong malagutan ng hininga. Sabihin mo nga, may mga kasama ka pa ba? May kikitain ka pa ba sa mga susunod na oras? Sabay-sabay na kayo. Sa kabila ng pagtatanong, hindi na sumagot si Pedring. Nagingalo. Dahan-dahang nalagutan ng buhay. Matapos lapatan ng orasyon, sinimula ng pagsusunog. Sa loob ng garahe sinilaban. Balak pagmukaing aksidente ang nangyari. Habang pinapanood sa malayo, patuloy pa rin sa pagsambit ng orasyon si Lolo Igoy. Matagal na tapos. Namalayan na lamang nagsimula ng sumikat ang araw. Saktong naging abo ang lahat. Pag-uwi ng tahanan, buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Igoy. Nagdarasal habang nakatingala sa langit. Pagkatapos, tuwang-tuwa na pumasok ng bahay. Alam mo, wala akong karapatan dahil namatay si Carrion at Teban. Kaso hindi ko mapigilan dahil sa kabila ng lahat, napuksa na din natin ang aswang. Biruin mo, ang dami na mga yun pero nagawan pa rin ang paraan. Matapang po kasi kay Lolo at isa pa. Hindi lang para sa paglinis sa bakuran ng walis tingting nyo. Nililinis din maging ang nagkalat ng mga aswang. Ganun man karami, naliligpit pa rin. Napakatindi. Kung titignan, ordinaryo lang yung mga yan eh.
Ngumiti lang si Lolo Igoy. Pumasok na sa silid. Kahit sa pagpapahinga dala pa rin ang walis tingting. Nang makapag-isa si Jeffrey, hindi pa rin mawala sa isip ang hiwagang bumabalot sa walis tingting. Marami na ang nangyari. Sa gamutan man o sa pagpuksa ng aswang, ito ang tanging panlaban ng lahat. Magtatanong lang po sana ako pero hindi naman sasagot si Lolo. Hayaan ko na nga lang. Baka balang araw malaman ko rin eh. Ibabalik na lang kita dyan. Alam kong dyan ka kinuha ni Lolo. Kausap ng binata ang walis tingting na inabot ng matanda kanina sa labanan. Ito ang walis na ilang taon nang nakalagay sa likuran ng pintuan na ayon kay Lolo Igoy, walang nilalang na makakapasok. Napatunayan na ang bisa nito. Ilang nilalang at elemento na ang pinatay. Ang isang napakalakas na tangan. Ang walis tingting ng albularyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Shoutout muna tayo. Good evening Sir JD. Ang gaganda na mga kwento mo. Lalo na yung unang kwento. Night night and God bless. Shoutout sa'yo Carol. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. At para naman sa mga kabayan natin na gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang dyan mga kabayan. At if ever, interesado kayo, nangangailangan kayo ng proteksyon sa negative energy, kulam, barang, tigalpo, palipadhangin na may kasamang rebuelta, sumbalik, balik sumpa. Kung naman po yung sumpa na ipinataw sa inyo, kung naman po yung sumpa na nararamdaman ninyo, ibabalik sa taong nagbigay. Marahuyo Bracelet. Available po yan sa website ng www.licamerchandise.com. Free shipping yan kabayan kapag sa website ka kumuha. Kung interesado ka, pindutin mo yung link sa comment section or visit mo yung www.licamerchandise.com. Maraming salamat mga kabayan. Kita-kits sa susunod na kwento.